Bisperas ng pagsisimula ng full face-to-face classes, pero ilang silid-aralan, kundi puro putik, sira-sira ang ilang gamit dahil sa bagyong paeng. Pag-face mask ng mga estudyante, guro at staff ng eskwelahan, optional na rin, ayon sa DepEd. Pangulong Bongbong Marcos, pinuna ang pagkakalbo ng mga bundok sa mga pinangyarihan ng mga pagguho sa Maguindanao. Pinamamadali na rin ang pamimigay ng tulong. Huwag na natin masyadong intindihin yung bureaucracy. Sa kabila ng mga pag-ulan, mga Pilipino dumagsa pa rin sa mga sementeryo para gunitain ang alaala ng kanilang mga yumao. Exclusive, nanay, ibinubugaw umano ang kanyang sariling mga anak online. Gintong maskara na inilalagay sa mga yumao nating ninuno. Para saan kaya? Kuya Kim, ano na? At ilang kapuso stars, paano nga ba sinunit ang Long Undas Weekend? Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa bisperas ng implementasyon ng full face-to-face classes sa bansa, inanunsyo ng DepEd na optional na lang o hindi na sapilitan ang pag-face mask sa mga paaralan. Problema naman sa ilang paaralan ng mga silang classroom at gamit bunsod ng bagyong paeng. Sa Kawit, Cavite, higit 1 linggong suspendido ang klase para makabangon at makapagpahinga ang mga sinalantang estudyante at guro. Nakatutok si Ian Cruz. Ganito kataas ang tubig sa Wakas Elementary School sa Kawit, Cavite noong kasagsagan ng pananalasa ng bagyong paeng noong Sabado. Lubog ang lahat ng classroom na nasa unang palapag, kaya nalubog din ang mga gamit sa eskwela. Ang mga staff ng paaralan, pinilit daw isalba ang mga gamit sa bawat classroom. Pero ay, yung pong current ng tubig, malakas po. Ang hirap pong subain siya. Kung tutusin lang ako, talagang napakabigat po sa binte. Kung talagang pagkilos, mahirap po talaga. paghupa ng tubig, lumantad ang pinsalang dinulot ng baha. Mataas na raw yung elevation ng building na ito, pero dito makikita natin na umabot pa rin hanggang dito yung tubig baha. At makikita nga natin sa loob ng classroom parang kinarambola yung mga upuan ng mga estudyante. Ganyan din halos yung sitwasyon dito sa kabilang classroom. Makikita natin parang kinarambola din itong mga upuan nila at napakakapal ng putik. Kaya naman talagang napaka-imposible pa sa ngayon na magkaroon ng klase dito. Sa classroom ni Teacher Christine, nalubog ang modules ng learners, pati na ang kahon-kahon na bagong libro na ipapamahagi pa lang sana sa mga estudyante. Wala na po yan. Di na po yan mapapakinabangan kasi basang-basa na po. Kahit po naka-plastic siya, napasok pa rin po kasi ng tubig. Nabatid na ilang pamilya rin ang lumikas sa classroom ni Teacher Christine pero kinailangan lumipat sa second floor. Bandang gabi na daw po, tumataas na din daw po yung tubig dyan sa labas, papasok dito po sa room. So bale, umakyat na po sila dun sa second floor. Balot naman ng putik ang buong Potol Santa Isabel Elementary School. Hanggang dibdib kasi ang bahang pumasok sa paaralan sa kasagsagan ng bagyong paeng. Kaya kahit ang bagong tayong gusali na naka-elevate na, inabot pa rin. Inabutan namin si Teacher Fe at mga kaanak na naglilinis. Ang donasyong projector, printer at speaker sa kanilang klase nalubog sa tubig kaya ngayon ay sira na. Pwede rin makatulong. At kami naman sir, tumutulong din naman kami. Kasi hindi kami makahingi ng tulong dito kasi lahat naman po ng mga taga rito ay nalubog sa baha. Kaya talagang, opo. Mga sundalo na o pulis? Sundalo, pulis na pwedeng tumulong sa amin. Sa paglilinis. Kasi ang kapal-kapal talaga ng putik. Bukas ang full implementation ng face-to-face classes pero nagdeklara na ang alkalde ng Kawit, Cavite na sa November 10 na ang balik eskwela para bigyang daan ng paglilinis ang paaralan kung saan may nananatili ring evacuees. Nagdeklara na rin sa kanyang Facebook page si Governor John Vic Remulla na walang klase sa lahat ng antas sa Cavite hanggang November 5. Ayon sa DepEd,
528 na paaralan ang ginagamit na evacuation center matapos ang pananalasa ng bagyong Paeng sa iba't ibang panig ng bansa. 261 naman ang napinsalang paaralan kung saan 381 ang nawasak na classrooms. Bati daw ng DepEd ng sitwasyon ng mga paaralang naapektuhan ng bagyong Paeng kasama na ang Cavite. Kung hindi para uubra ang mga paaralan matapos ang pansamantalang suspensyon ng klase, pwede naman daw na balik sa module muna ang pag-aaral. So, ang karaniwang ginagawa po natin sa mga ganyang sitwasyon na hindi pa malinis, maputik o may tubig pa yung mga paaralan o kaya naman ay ginagamit as evacuation centers, ang ginagawa po natin ay yung ating tinatawag na alternative delivery modes wherein sasagot po sila ng kanilang mga modules sa kanilang mga bahay. Marami naman daw mga paaralan na handa na sa full implementation ng face-to-face classes. At simula sa pagbabalik ng klase matapos ng undas, magiging optional na rin ang pagsuot ng face mask ng mga estudyante, teacher at mga staff ng eskwelahan. Sabi ni Atty. Powa, pagsunod dito sa inilabas sa Executive Order No. 7 ng Pangulo na ginawang voluntary ang pagsusuot ng face mask sa indoor at outdoor settings. Sabi ni Powa, maaari na itong ipatupad agad-agad ng mga eskwelahan. Maglalabasin daw ng amendatory department order ang DepEd kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Naganunsyo na rin ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan. Walang pasok hanggang Huwebes, November 3 sa lahat ng antas, mapapubliko o pribadong paaralan sa Tuguegarao City. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa public school sa buong Vigan City bukas. Tumutok lang po dito sa 24 oras at ibabalita namin sa inyo kung may iba pang lokal na pamahalaan na mag-aanunsyo ng suspension. Umakyat na sa 110 ang napaulat na nasawi dahil sa bagyong Paeng, ayon po yan sa NDRRMC. Si Pangulong Bongbong Marcos nagtungo na sa Maguindanao kung saan halos 6 na po ang nasawi dahil sa baha at pagguho ng lupa. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Hey, it looks like we're losing you. Sa aerial inspection ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa naging pinsala ng bagyong Paeng sa Maguindanao provinces, isa sa mga napansin niya ang mga kalbong bahagi ng mga bundok, lalo sa mga pinangyarihan ng pagguho. Yung may kahoy, hindi gumalaw yung lupa. Lahat ng sugat na makita mo sa bundok dahil kalbo. So, we have to include tree planting in our flood control. Dapat kasama yan. Kung gagastos tayo sa flood control, kailangan may tree planting. Maraming NGO ang tutulong sa inyo. Dati, magtatanim ang DNR, iiwan. Pagka walang binangyo yung tanim, puputulin yung kahoy para ipagbibili. Wala silang ani. But the new way to do it, yung may-ari ay yung mga local. Silang may-ari nung kahoy. Kaya't aalagaan nila. Aminado lokal na pamahalaan na hindi nila karaniwan nagiging problema ang pagguho. Karaniwan nilang pinaghahandaan ang pagbahang dahil sa pagtaas ng tubig sa Liguasan Marsh. Nauna ng pinunan ng Pangulo ang anyay tila kakulangan sa paghahanda ng lokal na pamahalaan at hindi agad anya paglikas sa mga nabaon sa guho. Batay sa huling datos ng NDRRMC, nasa 110 ang naiulat na namatay sa buong bansa. 79 dyan ang kumpirmado na. 59 ang naiulat na galing sa Maguindanao. The slow rise of water level in the Ligawasan Marsh because of its very nature as the catch basin has not really caused death for us. It is the unusual rainfall that fell from 27 October to 28 October that has actually caused death in the municipality of, or rather in the province. Pinamamadali na ng Pangulo ang pamimigay ng tulong sa mga nangangailangan. 10,000 relief goods ang dala ng DSWD para sa BARMM, kung saan 2.2 milyong taong epektado ng pananalasa ng bagyong Paeng. Huwag na natin masyadong intindihin yung bureaucracy. Basta paratingin natin yung relief, alam mo, naghihingalo yung tao eh. Life and death na sa kanila ito eh. We have to make our SOPs more efficient. There is no